Puri ng Diyos. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po umawit sa ating Panginoon mula sa ating puso. Mga kapatid, tayo po ba ay naniniwala sa kaparaanan ni Lord sa ating buhay? Gaano man kabigat ang sitwasyon, laging nariyan si Lord. Handa tayong tulungan. Uwitin ba natin ang God will make a way? Hallelujah. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way. Where there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new. God will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. Your love is strength for each new day. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way. He will be my guide. He will be my guide. Hold me closely to His side. Without His strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Awit ng pagpapasalamat. Ang pasalamat ang pasalamatan ang Diyos na si Yahweh sapagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan, makapangyarihang higit kanino man. Itong Panginoon, ang kanyang pag-ibig ay mamamalaging panghabang panahon. Dakilang himala at kababalaghan, tanging siya lamang ang makakagawa, sapagkat ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Sa kanyang talino ay kanyang ginawa yaong mga langit, pagkat walang hanggan at hindi kukupas ang kanyang pag-ibig. Nilikha ang lupa at pati ang tubig. Nitong kalaliman, ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Siya ang lumikha, siya ang gumawa ng araw at buwan. Ang pag-ibig niya ay di kukupas at pangwalang hanggan. Ang Diyos ang papuri. At tinatawagan ko po si Sister Marilyn para sa ating opening prayer. Opening. 'Yan. 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 'Yan
Praise God. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. We glorify your name. We exalt you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Ama namin banal, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat, Lord, sa umagang ito, Lord Jesus Christ, na muli mo kaming tinipon upang sambahin, purihin ka, Lord, sa banal mong pangalan, Lord Jesus Christ. Bago kami mag-umpisa, Lord Jesus Christ, idinudulog namin ang bawat isa namin, Lord. Bawat isa naming buhay, Lord, ikaw ang nakakakita, Lord, kung ano mga pagkukulang namin, Lord. Pagkakamaling sa iyong harapan, Lord Jesus Christ, patawarin mo po kami, Lord. Linisin mo po kami, Ama, upang kalugod-lugod kami magpuri, magpasalamat sa banal mong pangalan, Lord Jesus Christ. Wala kami magagawa, Lord, kung wala ka sa buhay namin. At ang lahat, Lord, na gagamitin mo, Lord Jesus Christ. Simula sa MC, sa magpapaawit, sa magdala sa iyong banal na salita, Lord Jesus Christ. Tago mo po sila, Lord, sa iyong likuran na ikaw makita, Lord. At bigyan mo po sila ng katalinuhan, knowledge and wisdom, Lord, upang magawa namin, Lord, at magampanan ng maigi ang aming mga obligasyon, Lord Jesus Christ. Lord, lalo na magdala ng iyong banal salita, Lord. Bigyan mo kami, Lord, ng pag-unawa, Lord, na maunawaan namin ito na mabuti, Lord. At may sa buhay namin ito, Lord, na ang kalooban mo, Lord, na masunod sa buhay namin, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Lord, dinadalangin ko, Lord, ng mga kapatid namin na wala pa, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Ingatan mo po sila sa pagpapunta rito, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Upang sama-sama kami magpuri, magpasalamat sa iyo, Lord Jesus Christ. At inanyahan ko, Lord, ang iyong banal na Espiritu na siyang manguna, Lord, sa gawain ito, Lord Jesus Christ. Hallelujah. At lalabas kami, Lord, na matagumpay, baon namin ang ligaya, Lord, sa aming mga puso, Lord Jesus Christ. At Lord, napaglingkuran ka namin na araw na ito, Lord. Ikaw ang una sa aming puso, Lord, sa aming buhay, Lord Jesus Christ. At ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa tanging mong pangalan ng kapangyarihan, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Maraming salamat kayo. Ang araw po ng Panginoon ay para sa Panginoon. Kaya hallelujah, tayo po ay narito ngayon. Tayo po ay may lakas, tayo po ay may hininga. Kaya naman po, Panginoon, naway tanggapin mo, Lord, ang awitin na iaalay namin para sa iyo, Lord. Amen. My life is in you, Lord. Hallelujah. You, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, you is in you, my life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you, my life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, in you. I praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength. With all of my life, with all of my strength, all my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you, my life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you, my life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. Oh, my heart is in you. My
Hallelujah. Thank you, Lord. Tunay nga naman, Panginoon, na sa Diyos ay walang imposible. Kaya mga kapatid, tayo po patuloy na marit sa ating Panginoon. Hallelujah, sa Diyos walang imposible. Nice ka ba? Diyos, walang imposible. Diyos, walang imposible. Sa Kanya makikipagwala. Diyos, walang imposible. Sa Kanya makikipagwala. Diyos, ito ay pagpalain mga kapatid. Ikaw ay pagpalain. Kaya ni Diyos, kaya ni Diyos. Tayo Diyos walang imposible. Sa Kanya makikipagwala. Sa Diyos walang imposible. Sa Kanya malalangin. Sa Diyos walang imposible. Isang pa sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang imposible. Sa Kanya mananalig. Sa Diyos walang imposible. Sa Kanya makikipagwala. Sa Diyos walang imposible. Sa Kanya malalangin. Sa Diyos walang imposible. Diyos walang imposible. Hallelujah. Amen. Lord, natin Jesus. Nag-isa nagulumbay dahil sa hirap mong dinadala. Kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siyang araw mo lagi at karamay kong sawi. Siya si Jesus sa bawat sandali.
kay Jesus. Kay Jesus, magkakaasa. Kaligtasan, lubos na ligaya. Siya ang dapat tanggapin at kilalanin sa buhay mo. Siya noong bukas ngayon, sa dalangin ko'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya't ang lagi mong pagkatatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay. Pag-ibig na tunay. Siya ang iyong kailangan. Sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mo lagi, at karaway kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Siya ang dapat tanggapin at kilalanin sa buhay mo. Siya noon bukas ngayon, sa dalangin ko'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Siya ang dapat tanggapin at kilalanin sa buhay mo. Siya noong bukas ngayon, sa dalangin ko'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Yes, Lord, pinupuri ka namin, Panginoon. Tinataas ka namin, Lord, sa mga oras ito, Panginoon. Salamat, Lord. Hallelujah. Gamitin po natin with all I am po, Tagalog version. Yan po. Sa huling pagkakataon tayo po mawit sa ating Panginoon, mga kapatid. Sa iyong kamay, aking ibibigay buong buhay sa'yo, Diyos. Pagkain mo aking mundo na mapasa'yo habang panahon. Jesus, sa'yo. Jesus, sa'yo ang buhay ko. Sabay-sabay daw. Titiwala sa iyo. Pagpupurihan ka, awitan ka, buong buhay. Pagdayon mo, saan man patungo, sa galak at dugo, tiwala sa'yo. Buhay ko, iaalay sa'yo, sa walang hanggan. Ang ako mo, itaas natin ang ating mga
So sa'yo ang buhay ko. Nagtitiwala sa iyo. Pupurihan ka, awitan ka. Oh, buhay. So sa'yo ang buhay ko, silang itiwala sa iyo. Pupurihan ka, awitan ka. Hindi kami magsasawang Panginoon. Awitan ka, purihin ka, Panginoon. Sa araw-araw, Lord, anumang sitwasyon ng aming buhay, Panginoon. Kami patuloy na pupuri at aawit sa iyong kabutihan, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Ikaw lamang siyang aming itataas, Panginoon. Sa araw-araw, Lord, salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Amen. Palakpakan po natin sa Ayan, maraming salamat sa ating worship team sa napakagandang awitin na ihandog sa ating mahal na Panginoon. Ngayon naman po ay dadako naman po tayo sa ating mensahe ng mahal nating Panginoon. Tinatawagan ko po si Engineer Jason pa sa ating mensahe. Magandang umaga po sa lahat. Amen. Good morning. Medyo na-late po ako ngayon, sorry. Wait lang. Good morning. Wala uli.
Sa paulit. Ning. So, pasensya na po at medyo na-late tayo ngayon. So, sa susunod siguro kailangan ko nang magmula sa Taguig. Pag nagmumula ako sa Naik, parang nalilate ako. So, pag mas malayo kasi kailangan mo umalis na maaga. Pag pagkaramdam mo mas malapit, parang isipin mo, kayang-kaya mo lang eh. Pero na-traffic talaga kami kanina pag alis. So, let us pray muna. Amang Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat, Lord God, maraming salamat sa umagang ito na kung saan tinipon mo kami, Lord God, upang marinig ang iyong banal na salita, Lord Jesus Christ. Lord, open mo nga po ang aming mga puso, ang aming mga spiritual eyes, spiritual ears, Panginoon. Patuloy mong i-open up, Lord God, upang aming ma-receive ang aming mga portions ngayong umaga na ito, Lord Jesus Christ. Maraming salamat sa iyong mga anak, Lord God, maging sa iyong gagamitin ngayon, Lord God. I am praying na patuloy mo kong itago sa inyong likuran. Ikaw po ang siyang makita, salita mo ang siyang marinig, Lord Jesus Christ. Maraming salamat sa iyo po ang lahat ng papurit pagsamba, pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen and amen. So kung babalikan natin yung last teachings ng last month actually hindi siya natapos but nireview ko siya kagabi, parang 3 pages na lang. So mas magandang simulan natin sa sa kanyang kasunod na teaching. So kung aanuhin natin yung last natin, ito yung tungkol dun sa pa din sa kingdom domain or kingdom or dominion mandate ng tao at ng church sa earth, sa mundo. Amen? So ngayon pag-uusapan natin yung karugtong. Sinasabi natin, kailangan ng isang tao na mabalik sa Panginoon para maranasan niya yung dominion mandate, ma-exercise niya. Ma-exercise niya kasi ang dominion mandate na binigay ng Panginoon if tayo po ay nakatira sa kingdom na kung saan kingdom ni Jesus Christ. Amen? Pag wala tayo dun sa kingdom, di tayo nakatira, ibig sabihin wala tayong intimate connection sa ating Panginoon. So, ang ating Panginoon ang siyang dominion giver o mandate giver. So that's why, kung gusto natin ma-exercise natin yung dominion mandate na binigay ng Panginoon previously sa buhay ni Adan at ni Eva. Yan yung kanyang original plan eh. Nawala yan nung nagkasala si Adan at si Eva. If we wanted to go back on that plan of God, kailangan natin kumonek kay Jesus Christ. Amen? Pag nakakonek tayo sa kay Jesus Christ, meron na tayong magkaroon tayo ng intimate connection hanggang si Jesus Christ ay ma-form sa ating mga sarili, makita si Jesus Christ sa ating mga buhay. That's the time na masasabi natin we are living in the kingdom of God. Amen? So ngayon, pag tayo'y nakatira na sa kingdom of God, papaano ba natin dapat ang mga ginagawa natin? So, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Understanding kingdom living. Ibig sabihin, paano ba tayo naninirahan sa kingdom? Kasi, baka mamaya, ang isa sa mga hindi accurate na narinig ko noon ng mga unang katuroan nung siguro ako yung people pa, ang iniisip ko, makakatira ka lang sa kingdom of God once kinuha ka na ni Lord. Amen? Pero, hindi pala yan accurate. Kaya nating tumira sa kingdom of God even if we are still living here on earth. Amen? Mararanasan natin yan. So, open natin yung ating mga Bible sa Genesis 1:26. So, ito yung ating reference. Ito yung unang plano ng ating Panginoon. Sabi dito sa Genesis 1:26, Then God said, Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock and all wild animals, and over all the creatures that moves along the ground. So ito yung
unang plano ng Panginoon sa atin, dominion mandate ng ating Panginoon. So, if I can recall dati, nung siguro mga mga young people Christian pa ako. So, nagagamit lang itong Genesis 1:26 na to para parang i-upgrade yung kanyang, kunwari, napanghihinaan ka, sasabihin dito, huwag kang panghinaan kasi nga, ginawa ka sa image ng ating Panginoon. Hindi ka pangit. Amen? Biruin mo, kamukha mo ang Panginoon. Pero, more than that, ito pala yung unang mandato ng Panginoon sa atin. Amen? This is the dominion mandate. We should rule over the fish in the sea, birds in the sky, and all the livestock, wild animals. So, pag sinabi mong rule over, ito yung ini-improve mo, ah, pinapahalagahan mo, parang minamanage mo. Yan po, yung pagdo-dominate. Hindi yung pag-dominate na masyado maraming pag-aaksaya. Pag sinabi mong rule over, parang pinangungunahan mo, nililid mo. So yan yung unang mandate ng Panginoon sa tao. So, ibig sabihin, ang tao ginawa ng Panginoon to lead. Amen? To lead talaga, to manage. So, ibig sabihin, inborn sa atin yung mga characters na leader, inborn sa atin yung mga characters na mag-manage, inborn sa atin yung nangunguna. Amen? So, yun po. Kaya, sabi nga sa Bible verse din na, we are not made to be the tail, but to be the head. Amen? Nasa ulo tayo. So, isa rin yung encouragement sa mga Christian na katulad natin na may magandang plano talaga ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Kung ano man yung nararanasan natin ngayon, that's temporary. Lahat tayo nakakaranas niyan. Amen? Even yung mga inaakala nating magaganda ang buhay, pero mas maganda ang buhay mo, mas malaki ang pagsubok na minsan dumarating sa iyo. Amen? So, sabi nga sa Bible, walang pagsubok na hindi common sa tao. Amen? Common sa tao lahat yan. So, dapat baguhin natin yung ating mindset. So, this is the original plan of God on His creation. God creates mankind with a purpose of dominion. Dominion means to rule over, to manage. Earth was given to man and his domain and shall be the extension of God's kingdom through man. Naniniwala ba tayo doon? Yung earth, binigay yan ng Panginoon sa tao para maging extension ng kanyang kingdom through man. Amen? Ang kaisa-isang institusyon na kung saan nakikipag-communicate ang Panginoon is yung church dito sa earth. Amen? Nakikipag-communicate ba ang Panginoon sa gobyerno? Diba? Hindi naman. Nakikipag-communicate ba ang Panginoon sa politician? Hindi naman. But the revelation na binibigay ng Panginoon is through the church. Amen? Diyan siya nagbibigay ng revelation. Ngayon, yung church na gagamitin niya, doon sa revelation niya, ang mga member ng ganyan ng church na yan, yan yung magpapalaganap. Amen? So, ganun po dapat tayo ka-excite pag nasa church tayo kasi ito yung kaisa-isang institusyon na kung saan nangungusap ang ating Panginoon. Amen? Man's dominion was for all the creatures that move along the earth. Doon lang po ang dominion ng tao. Man should not dominate man. Amen? Wala sa dominate, hindi dapat dino-dominate ng man yung kapwa niya tao. Amen? Wala sa mandate niya yan. Wala sa dominion mandate niya. Kung pabasahin natin uli, sabi dito, then God said, let us make a mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock, and all over the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So wala doon yung kapwa-tao mo. Amen? Pansinin nyo, pag dinodominate natin ang kapwa-tao natin, anong reaction ng kapwa natin? Di ba nagagalit? Ayaw pa dominate?
Kasi basic yan na character trait na binigay ng Panginoon sa atin to dominate. Ibig sabihin, kung nagdo-dominate, may dominion mandate ka, meron din siya. Amen? So, ibig sabihin yan, hindi mo talaga dapat dinodominate yung iyong kapwa. Pinapakasimahan yan. Amen? Kasi may parehas tayong dominion mandate. So, that's why, maski sa anak nga natin, pag naiipit yung anak natin, mas mataas pa boses sa atin. Amen? Pare, palagi mong pinaghuhugas ng pinggan. Di ba, nakabulyaw na yan. Amen? So, ganun po kasi hindi naman natin tinotolerate yung mga ganong ano, but for us, para maintindihan natin that ang dominion mandate binigay sa tao. Amen? Sa Genesis 2:15, the Lord God took man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. Genesis 2:15, the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. Amen? Sabi dito, to work it and take care of it. So dominion mandates includes working. Naniniwala ba tayo doon? Parang hindi kayo naniniwala. Dominion mandate includes working. Man was created and placed in the Eden to take care of it and cultivate it. Amen? Ito pa yung isang medyo hindi accurate na narinig ko nung ako yung bata pang Christian. Sabi dito, yung meron kasi kasabihan, kung hindi lang siguro nagkasala si Adan at si Eva, hindi sana tayo nagtatrabaho ngayon. May mga katuruan ba kayong narinig noon yan? Meron akong narinig niya na yung pagtatrabaho pala is result of sin. Pero hindi po accurate yan. Amen? It is a part of the God's plan. Amen? Na magtrabaho tayo. Amen? Sabi dito klarong-klaro, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Amen? Dominion mandate includes working. Amen? Hindi yan dahil sa pagkakasala ni Adan at ni Eva. So, ibig sabihin, working is not the result of sin of Adam and Eve. It is a part of the plan. Kaya dapat accurate tayo sa mga naririnig natin. Kasi itong napakabuti ng Panginoon kasi kinokorek niya yung mga dati nating inaccurate na mga naririnig. Kasi dati narinig ko talaga na kung hindi lang nagkasala siguro si Adan at si Eva, siguro hindi tayo nagtatrabaho ngayon. So, siguro mindset ng mga tamad yan. Amen? So, kaya dapat talaga sa mga Christian, bawal yung tamad. Naniniwala ba tayo doon? Ano sabi ni Paul doon sa mga tamad? Bawal pakainin. Amen? So, bawal pakainin na yung mga tamad. So, it is a part ng dominion mandate yung magtrabaho tayo. Amen? Genesis 3:6, sabi dito, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Ito yung time na nagkasala na si Adan at si Eva. Amen? Man's dominion mandate was stolen by Satan because they did not recognize that it is already Satan who is speaking through the serpent. Amen? Hindi nila na-recognize. Biruin mo let us bring back our imagination nung doon sa una. Ang Panginoong Yahweh face to face na yan nakikipag-usap kay Adan at Eve, di ba? So, pero nung nagsalita yung serpent, hindi nila na-recognize na si Satanas yun. Amen? So, that's why natawag dito na-deceive sila ni Satanas. Amen? Natukso sila ni Satanas. So,
How much more if sa buhay natin hindi tayo intimately connected sa ating Panginoon. Amen? Hindi tayo wala tayong intimate relationship sa Panginoon. Paano mo marirecognize yung boses ng Panginoon? Amen? Dalawa ang espiritu dito sa mundo. Espiritu ng Panginoon at espiritu ni Satanas. Parehas yun nagsasalita. Ngayon, kung hindi ka o hindi mo kilala ang ating Panginoon, pwede tayong ma-deceive. Amen? Bakit? Ang tawag dito, ang masamang espiritu, bumubulong din yan. Amen? Nagsasalita din yan. Ngayon, kung wala kang connection sa ating Panginoon, sigurado, madideceive ka. Amen? Kasi walang pain na binibigay si Satanas na pangit sa paningin mo, pangit sa pandinig mo. Lahat yan gusto mo. Amen? Kasi nga, paano ka kakagat kung hindi mo gusto? So that's why we need connection sa ating Panginoon. Intimate relationship. Para, pag sinabi mo kasing intimate relationship, ito yung relationship na kung saan palalim ka ng palalim sa relasyon mo sa Panginoon. Amen? Ngayon, habang lumalalim ka, mas nakikilala mo yung ating Panginoon. Pag mas nakikilala mo ang ating Panginoon, boses pa lang, alam mong si Jesus Christ ang nagsasabi sa iyo. Amen? So, there's no way na madideceive tayo ng ating kaaway. So, ito yung naging kahinaan nila Adan at Eva. Hindi nila na-recognize na si Satanas na pala ang nagsasalita through the serpent. So the greatest loss of man in the Garden of Eden after being deceived is not the dominion mandate but the intimacy with God. Pag sinabi mong automatic kasi yan eh. Ang Panginoon yung nagbigay ng mandato. Amen? Pag nawala ang connection mo dun sa mandate giver, automatic, hindi na rin ikaw yung, wala na rin sa iyo yung mandato. Amen? Let's say for example, nagtatrabaho ka sa isang company, may mandate ka, kumara, HR, mandato mo para i-manage yung manpower sa loob ng company. Natanggal ka ngayon, mandato mo pa rin ba yung HR ng company? Di ba hindi na? Ganon ang nangyari. Previously, si Adam at Eve, connected talaga sila kay Yahweh. But nung magkasala sila, meron ng hadlang. Amen? Kaya nga nung nagkasala sila, di ba, sabi, nasaan kayo? Hinanap sila ni Yahweh kasi nandun na yung kasalanan. Gumitna na. Amen? Hindi na sila marinig. So ngayon, yun yung nawala sa kanila, intimate relationship with God. At kaso, package niyan, yung dominion mandate na binigay sa kanila, nawala din. So anong pumalit? Yung sinful nature ng tao. Amen? Nung sinful nature ng tao, yan na yung pinalakas ni Satanas. So ngayon, yan na yung nagiging kalakaran sa mundo ngayon. Amen? Mamaya explain natin bakit ba tayo dumadanas ng mga kahirapan, mga pagsubok. Sino nakaka-experience dito na pagkatapos nyong dumanas ng pagsubok, may blessing after? Amen? Nakaranas kayo nun? Pero bakit? Hindi ba pwedeng blessing na lang agad? Wala nang pagsubok. Mamaya, malalaman natin. This is when the man fall to sin. So, dominion mandate comes in package with intimate relationship with God. Ito nga inaano ko, nung mawala ang intimate relationship ng tao sa kanyang Panginoon, nawala din yung dominion mandate. By the way, ano ba yung dominion mandate natin dito? Ito yung to dominate nga. Ibig sabihin yun lahat. Sa buhay kasi ni Adan at ni Eva nung panahon, lahat ng pangangailangan niya, abot kamay niya lang. Amen? Lahat. Yung quality of life nandun. Which is malayo at kabaliktaran ngayon. Amen? Yung lahat ng pangangailangan natin, talagang pagpapaguran natin ngayon. Talagang sometimes dugot pawis nga ang Kasi nga nawala yung
intimate relationship natin sa Panginoon. So, dapat talaga, pag tayo as Christian, connect tayo sa ating Panginoon. Amen? Connect tayo, yes. Hindi yan, hindi ibig sabihin na connected ka sa Panginoon, exempted ka na sa mga pagsubok. Nandyan pa rin yan. But, ang kagandahan pag may Panginoong Jesus ka, meron kang sasandalan. Amen? Sabi nga ng pastor namin sa Taguig, pag sa tao ka umasa, wala kang pag-asa. Pag sa Diyos ka umasa, may pag-asa ka. Amen? Kasi ganun po talaga yung ating Panginoon. Hindi po siya nagpapabaya. Next. Why is Kingdom of God the central theme of Jesus' teachings? Napansin niyo ba yon? Bakit Kingdom of God ang central theme ng pagtuturo ni Jesus by the time na nandito pa siya bago siya mapako sa krus? Bakit Kingdom of God ang central theme niya ng kanyang teachings? I-prove ko muna yung mga samples, cite tayong mga samples. Dito sa Matthew 3:2, repent for the kingdom of heaven is at hand. Amen? Sa Matthew 4:17, from that time Jesus began to preach, saying, repent for the kingdom of heaven is at hand. Sa Matthew 1:15 naman, saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent, believe in the gospel. So bakit ba laging central theme ng Panginoong Jesus ang kingdom of God? Kasi nga ganito, the goal of the kingdom is to restore man's intimacy with God so that he will be able to execute his dominion mandate. Amen? Ang goal ng kingdom teaching is to restore man's intimacy with God so that he will be able to execute his dominion mandate. Unless na meron tayong intimate relationship sa ating Panginoong Jesus, hindi natin ma-exercise yung dominion mandate natin. So dapat hindi lang tayo na-convert as Christians at mananatiling babying Christians. Amen? Dapat lumalalim tayo sa ating Panginoon. Kasi, pag hindi ka lumalalim sa ating Panginoong Jesus, there's no way na ma-exercise mo yung dominion mandate na dating binigay ng Panginoon sa tao. Amen? Kasi, kung titingnan natin yung relationship ni Adam at Eve at kay Panginoong Yahweh, intimate yun. Amen? Lagi silang magkausap. Lagi silang nagko-communicate. Ngayon, kung hindi maibabalik yun, there's no way na i-experience natin yung dominion mandate. Man's dominion mandate comes from the Lord. Amen. If man wants to exercise this dominion mandate, man should be connected first to the Lord who is the mandate giver. Amen? Ang Panginoon ang siyang nagbigay ng mandato. So, of course, dapat kang kumonect doon kung gusto mong ma-exercise yung mandate na yun. Amen? That is why the central theme of Jesus' teaching was the kingdom of God, for us to know the kingdom and to know how to live there. Live. Kung paano mamuhay doon. Kaya, kung mapapansin nyo rin sa lahat ng mga turo ni Jesus Christ, yung mga turo ng Pariseo, yung sa panahon ni Moses, may marami nang nababali doon sa binabangga ng mga teachings ni Jesus Christ. Kasi nga, marami nang kinukorek, hindi applicable doon sa kingdom ng Panginoon. So, ito nga yung unang narinig kong na nakakala ko talaga noon, para makatira ka sa kingdom of God is kailangan mo munang kunin ni Lord. So, yun yung mga inaccurate na narinig ko noon. But, good news.
kaya nating ma-experience yung kingdom of God even na tayo buhay pa dito sa mundo. Amen? Kaya nating ma-experience. So next slide. Yan. Inside the kingdom, you will experience these things. Sinong gusto niyan mga experience na yan? Divine intervention, supernatural provision, extraordinary protection, ministry acceleration, career promotion, business expansion, wealth creation, influence penetration, stature ascension, anointing multiplication, and last is character fortification. Gusto niyo pa po yan? Amen? Walang hindi may gusto niyan. Pero, yung last niyan is character fortification. Amen? Bakit kailangan ayusin yung ating karakter? Amen? Ibig sabihin, yung 10 na yan, divine intervention up to anointing multiplication, gusto ng tao yan. Amen? Pero mo, yayaman ka, business expansion, career promotion, wealth creation, at yung mga divine intervention. Sino ba yung naka-experience ng divine intervention? Na-experience yun na po ba yun? Let's say, for example, itong misis ko, nasagasaan to ng malaking truck nun eh. Pero, hindi natuluyan. Amen? Kasi may divine intervention. Amen? May plano pa yung Panginoon, magiging asawa ko pa pala. Amen? Yung pastor namin, sa Taguig, isa sa mga hudlok ng Manila noon. Ilang beses nang nirap-rap ng baril, hindi matama-tamaan. Kasi may plano pa, magiging pastor pa pala. Amen? Lahat ng illegal, sabi niya, lahat ng illegal, nasa kanya na noon. Pero, may plano pa rin ng Panginoon. Pag may plano ng Panginoon sa buhay mo, walang makakagalaw sa iyo. Amen? So, ganun po. In all of these kingdom blessings, yung 10 na yun ang gusto. But yung 11, ayaw ng tao yan. Yung character fortification. Amen? Diyan masakit eh. Diyan tayo tinutuwid. Diyan tayo dumadanas ng paghihirap, mga pagsubok. Bakit ka mo? Kasi kailangan nating umayos. Amen? Hindi kasi darating ang blessing pag hindi tayo capable. Amen? Let's say for example, magkakaroon ka ng magandang trabaho na may magandang sweldo. Eh hindi ka pa ready. Amen? Sumasahod ka ng 150,000 a month. Sobra-sobra sa pangangailangan mo yan, di ba? Pag hindi ka capable to manage that amount, saan mo dadalhin? Dadalhin mo sa beer house. Dadalhin mo sa pambababae. Sugal. Sobra-sobra eh. Amen? But, if ikaw mismo, bago mo matanggap yung blessing na yun, ready ka na, saan mo dadalhin yun? Sobra-sobra. Babalik mo sa Panginoon. Amen? Kaya tayo, inaayos muna ng Panginoon bago ang blessing. Amen? Now, tanong, sa lahat ng mga blessings na magaganda, bakit laging may paghihirap? Yan yung tanong. Ang sagot is, nung tayo kasi na-separate sa ating Panginoon, nawala yung intimate relationship natin. Amen? So, yung kasalanan pumasok sa atin. Amen? We are now governed with sin, thus creating what we call sinful nature ng tao. Amen? Meron na tayong sinful nature. Amen? Ngayon, kung bibigyan ka ng Panginoon ng blessing without addressing first that sinful nature, wala yun. Kakainin ka ng blessing. Amen?
So, let's say for example, ito mas klaro. Bakit tayo inuutosan? Ang utos ng Panginoon yung tithes and offering. Amen? Hindi yun request. Utos po yun. Ang utos dapat sinusunod. Amen? Bakit tayo inutusang mag-tithes and offering? Maliban dun sa rason na ang tithes and offering is gagamitin sa church para ma-increase yung kanyang kingdom sa earth. Bakit tayo kailangan mag-tithes and offering? Let's say for example, kumikita ka ng 10 million a month. Kaya mo bang bitawan yung 1 million? 10% yun eh. Amen? Kaya mo bang bitawan yung 1 million? Bigay mo sa Panginoon. Ako kaya kong bitawan yun. Amen? Kasi sa Panginoon. Yun yung inaano ng bakit tayo nagtatites, nag-offering? Para yung mapalayo tayo sa puso ng pagiging gahaman. Amen? Pagiging greedy. Kasi sinful nature ng tao kasama yung pagiging gahaman. Amen? Ngayon, kumita ka ng 100 million. Bibitawan mo ba yung 10 million? 10% yun eh. Pag yun nagawa na natin sa mga buhay natin, malayong-malayo na tayo sa pagiging greedy. Amen? That's why, kailangan i-practice yun. Yung pagbibigay sa Panginoon. Kasi pag, alam mo ngayon pa lang, nagbibigay tayo ng 10, 20, parang nasama na ng loob natin, kailangan natin mag-practice pa. Amen? Kailangan natin ang sabi sa Malakay 3:10, di ba, ibigay nyo yung ikapo na eksakto at mayroong pangako yun. Amen? Yung pagbibigay may pangako. Sabi, bubuksan niya ang mga bintana sa langit. Sa English nga, floodgates yan eh. Alam niyo po ba yung floodgates? Yung mga dam, pag napupuno, pag punong-puno na siya at aapaw na siya, may binubuksan dyan. Yan ang tawag na floodgates. Para ma-release yun, para hindi siya umapaw. Kaya ba natin saluhin yun? Pag ganun ang binuksan ng Panginoon. Amen? Floodgates yun. Sa Tagalog, ginawa lang bintana. Pero sa English, floodgates yun. So pag yun bumuo sa buhay mo, isa lang naman requirement eh. Basahin niyo yung Malakay 3:10. Pagbibigay sa Panginoon. Ngayon, hindi lang yun ang hindi lang blessings ang makukuha mo. Kaya nga may pangako ngayon doon kasi nga, once na nagbibigay tayo ng totoo sa Panginoon, wala nang issue yung pagiging greedy ng tao. Amen? So, pag wala nang greediness sa puso ng tao, so kayang tumuloy-tuloy ng blessing ng Panginoon. Amen? Kasi ready ka eh. So yun talaga yung isa sa mga nakukorek sa atin once na nagbibigay tayo. Minsan pa nga, pag may mga naririnig pa ako, pag nagbibigay din, ba't ka pa magbibigay? Pastor lang naman ang niyan. Kumukuha niyan. Diba? Pastor lang daw. Kaya yumaman yung pastor eh, kasi maraming membro, maraming tithes. Amen? Pero, sa totoo lang it is our responsibility bilang membro na buhayin yung ating pastor. Amen? Kasi siya yung nagbibigay sa atin ng spiritual na pagkain. Ano ba naman yung pagbabalik? Amen? Kaya, respectful talaga yung ganong pakiramdam na sasabihin mo na pastor lang kumukuha ng tithes and offering. Meron naman talaga siyang karapatan sa totoo lang. Amen? Kasi siya yung nagbibigay ng spiritual food sa church. Pero, sabi ko nga, pag nagta-tithes and offering tayo, may dalawa tayong na-experience. Blessing, then yung character fortification ng mga puso natin. Amen? Once na umabot tayo sa punto na yun na kaya na nating ibigay kung ano yung nararapat sa Panginoon, maganda yun, magandang character trait yun. Para nagiging ready yung sarili mo para sa mas malaking pagpapala. Amen? So, hindi yun para sa pastor. Amen? Para sa inyo rin yun. Yung pagbibigay.
Yan. Titigan nyo yung picture na yan. Actually, nag-aaway sila. Sabi nung isa, 6 yan. Sabi naman nung isa, 9 yan. Amen? Pero para silang tama, di po ba? Kasi depende sa kung saan ka nakaposisyon. Kung dito ka nakaposisyon, 6 yan. Ay, 9 yan. Pag doon ka nakaposisyon, 6 yan. Amen? Kaya wala dapat pinag-aawayan. Amen? Sabi dito, when experiencing trials and hardships, your perspective makes the difference. Naniniwala ba tayo doon? Yung point of view mo, yung mindset mo, yan yung magbibigay ng kaibahan. Amen? Let's say for example, nung nagkaroon ako ng trial, ako yung naupo doon sa upuan ng trial. Sobrang hirap. Amen? Sobrang hirap. Pero sabi ko lang dun sa Panginoon sa mga prayers ko, Lord, hawakan mo lang yung faith ko. Bigyan mo lang ako ng strength. Kasi sabi ko, ito na to eh. Ganito kasi ang prayer pag nag-i-struggle tayo or may mga challenges tayo. Ang prayer, wag mong pag-pray na tanggalin yung challenge sa buhay mo. Amen? Ipag-pray mo, nabigyan ka ng strength ng Panginoon. Nahawakan ng Panginoon yung faith mo para makapag-push through ka. Amen? Kasi, ang challenge na yan, magre-result yan ng maganda sa buhay mo. Amen? Ngayon, kung hindi makompleto yung aim or yung purpose ng challenge na yan sa buhay mo, babalikan mo uli yan. Naman papansin ba kayo minsan sometimes parang dinanas ko na to noon, Lord. Bakit parang dinadanas ko uli ngayon? Siyempre may kulang pa doon sa learnings mo. Amen? So that's why, huwag nating hingin sa Panginoon na, Lord, tanggalin mo po ako sa sitwasyon na to. Lord, bigyan mo ako ng strength na nanggagaling sa'yo. Samahan mo lang ako, Lord. Habang nilalakbay ko itong challenges na to. Ganun po dapat ang prayer natin. Amen? Para yung purpose ng challenge na yun, anong testing na yun is mangyari sa buhay mo. Yan, sabi kanina, when we are experiencing challenges, yung mindset natin, yung perspective natin, ang nagbibigay kaibahan. Let's say, sa trial na nangyari sa akin, if nag-focus ako doon sa trial na nangyari sa akin, sa tingin niyo po ba nandito pa ako? Amen? Sa laki nung dinanas ko sa buhay ko, nung minsan ko palang dinanas yung ganong challenges, kung tumingin ako mismo doon sa mismong challenge na binigay sa akin, sa testing na binigay sa akin, malamang suko na ako. Amen? Hindi nyo na ako makakita sa church. Pero, yun nga yung prayer ko eh. Lord, bigyan mo ako ng strength. Samahan mo lang ako. Makakatawid ako nito. Amen? So, hanggang ngayon, gumaan-gaan yung buhay ko. Amen? Pero kasi, all for the glory of God talaga. Kasi siya yung sumama sa akin. Kasi kung hindi siya sumama sa akin, wala. Kukulutin ako sa hanggungan. Amen? Pero, ganito po kasi, pag tayo ay experience ng trials, pag nag-focus ka sa trials, mararamdaman mo yung sakit, yung takot, pangamba, lahat yan. Kasi literally, naandyan yan. Amen? Pero, pag nag-focus ka sa truths ng Panginoon, mayroon kang pag-asa. Amen? Pag sinabi mo kasing facts ng tao, let's say for example, ako may tendency makulong nung time na yun. Kasi pinagbibintangan ako ng may kasalanan na basta mahabang kwento yun. May tendency akong makulong. So anong iisipin ko? Kakabahan ako, hindi makakatulog. Although naapektuhan nga naman talaga ako nun. Hindi makakatulog, hindi ako makakapag-isip, natatakot ako, nangangamba ako, baka mamaya minsan
nasa bahay ko, nadadamputin na lang ako. Amen? So yun yung kaba na mayroon ka dahil sa testing na yun. Amen? Pero, sabi nga dito, kung mag-focus ka sa truths of God, may experience mo yung excitement. Kasi napupursin mo after matapos to, mayroong ibibigay ang Panginoon sa akin. Amen? Ang sabi dito sa truths, isang truths ng Panginoon, sabi dito, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Amen? James 1:2-4. Nahihirapan ka na, consider it pure joy ba din? Amen? Ano ba yung pure joy? Sa puso na yun nanggagaling. Amen? Yung excitement na binibigay. Kasi alam mo sa Panginoon na pag nakalampas tong testing na ito sa akin, mas magiging buo ako sa aking Panginoon. Amen? Yung mga kakulangan ko ngayon, nadadagdagan na naman, napupunan na naman, hanggang sa maging kumpletong kamukha na ako ng ating Panginoong Jesus. Si Jesus Christ ay na-form na sa akin. So yun yun. So ibig sabihin, consider it pure joy. Yung pure joy, iba naman yung happiness eh. Amen? May joy na umiiyak. Amen? Sa sobrang tuwa, napapaiyak. Lalo na minsan pag may nakita mo talaga yung galaw ng Panginoon sa buhay mo, mapapaluha ka na lang kasi nakikita mo na kahit nandito ka, bumabaybay ka sa challenges, sa testing na to, nakikita mo yung galaw ng Panginoon. Amen? Ito pa nga, isang patutuo ko sa Panginoon, habang nung kami nag-aano sa challenges na yun, sa testing na yun, wala pa kaming attorney ng pastor, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Pero may ginamit yung Panginoon, yung isa naming kakilala, may kilala ng attorney. Simula nung, kasi grabe na nung talaga nung parang hindi ko nakaya. Pero nung pumasok yung attorney namin, talagang tumulong sa amin. Unti-unti, binubus niya yung moral ko. Sabi, hindi, walang mang ganyan mangyayari. Sabi niya, hindi ganyan kasi nakita ko yung yung CCTV, wala ka naman. Ay, ilalaban natin yan. Sabi niya, tanggalin mo na sa isip mo yung kaso mo, ibigay mo na sa akin, ako nang bahala dyan. So parang, literally naririnig ko yun sa attorney, but iba yung pakinig ko, parang yung Panginoon na nagsasalita sa akin. Amen? Sabi niya, iwanan mo na yan. Magpatuloy ka sa buhay mo. Ako nang bahala dyan. May mga ganun pangako ng Panginoon. Although tao yung naririnig mo, but yung strike sa puso mo, iba. Kasi, ang totoong nagsasabi nun ng ating Panginoon, ginagamit niya lang yung tao na yun. Ganun po. Kaya dapat maging keen tayo kung paano attention to details tayo pagdating sa ating Panginoon. Kasi, ang Panginoon gumagamit ng mga tao. Amen? So, if you are literal ka lang sa merong literal lang yung relasyon sa Panginoon, iisipin mo tao lang yung nagsasalita sa iyo. Pero, pag intimate relationship ang meron ka sa iyong Panginoon, ramdam mo yun na ang Panginoon na yung nagsasalita sa iyo. Amen? So, consider it pure joy. Kasi nga hindi ka iiwanan ng Panginoong Jesus. Amen? Sasamahan ka niya. Pangalawa, pangalawang truth, Jeremiah 29:11, common verse, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Amen? Naririnig niyo po ba yan? So, ang Panginoon, may plano sa atin. Amen? Hindi tayo, sabi nga niya, plans to prosper you and not to harm you. Sino lang naman nag-harm sa atin? Si Satanas. Amen? Ipaprosper ka ng Panginoon, plans to give you hope and a future. So, iyan yung plano ng Panginoon. Kaya pag nakakaranas ng pagsubok, balikan natin yung truths ng Panginoon. Amen? Balikan natin yung katotohanan ayon sa Bible.
panghawakan natin yun. Sabi nga si Jeremiah 29:11, meron siyang plano para sa atin. Amen? Sabi nga dito, don't focus on the trial itself, rather learn to have intimacy with God. Amen? Pag tayo ay nagkakaroon ng testing, huwag mong fokusan masyado yun. Minsan kasi pag may trials and testing, hindi na tayo makagalaw, nai-immobilize tayo. Gusto na lang natin magmukmok. No? Alam mo yun yung parang napaparalyze tayo. Nag-iisip tayo ng todo, wala tayong ginagawa. Amen? Pero yun ang ayaw ng Panginoon. Huwag tayo mag-focus 100% sa trial. Amen? Rather than seek mo yung Panginoong Jesus. Amen? Nung ako'y nagka-testing, patuto ko lang sa Panginoon na parang oras-oras, mga minuto, iniisip ko yung Panginoon. Amen? Nagiging doble, triple yung paghahanap ko sa Panginoon. Kasi nga, iba yung ano ko, iba. Meron pa nga, pumupunta talaga ako dun sa pastor namin. Kasi doon ako nare-relax sa bahay niya. Sa mga, ang tawag niya, sa mga sinasabi niya. Kasi nga, pag kayo nagkaranas ng ganun, walang relaxation na mangyayari. So, pumupunta ako doon, nagpapa-advise ako, nagpapa-counsel ako. Tapos, yun sa mga sinasabi niya, nare-relax uli ako. Babalik na naman ako sa bahay namin. Kaya tayo, pag may mga ano din tayo huwag niyo kakalimutan yung pastor natin. Hindi ko tinataas yung pastor natin, but yan yung binibigay ng Panginoon para to guide you. Amen? Binigay yan sa CCMC, si Pastor Jerry, para i-guide niya yung mga membro ng CCMC. Ngayon, kung ano yung pangangailangan niyo, sure ako, nasa kay Pastor Jerry yan. Bakit? Nag-deserve tayo sa sa isang Diyos. Amen? Alam ng Diyos kung anong pangangailangan mo at ginagagamitin niya yung pastor mo. Kaya nga sinasabi ko, 100% dapat kayo connected sa pastor niyo. Amen? Kasi yan yung, bakit? Ito, example ba, paano ba kinuha ang Israel sa Egypt? Sinong ginamit niya? Di ba si Moses? Lahat ng revelation niya, lahat ng pinapagawa niya, dumadaan kay Moses. Even yung pagkain nila ng mana, amen? Dumaan mo na yun kay Moses. Ganun po ka-importante ang pastor sa buhay natin. Amen? Nung i-save yung mga Gentiles, sinong ginamit? Si Pablo. Amen? Si Pablo ang ginamit kasi nung unang ano ba tawag dito? Yung unang mandate is para sa Israelites lang. But nung gagamitin na, isi-save na pati mga Gentiles, which is tayo yun, si Pablo ang ginamit. Amen? Kaya dapat mayroon tayong intimate connection sa ating mga pastor. Amen? Sa ating Diyos. Hindi yung pag naisip tayo ng pastor natin, sumasakit na agad ang puso ng pastor natin. Amen? Dapat pag naiisip tayo ng ating pastor natin, makasalubong tayo ng ating pastor, ay kompleto na naman yung araw ko, nakita kita brother, sister. Ngayon, mga ganun, hindi yung nagiging pabigat tayo sa church. Amen? See to it na kasama tayo sa pagbuo, pagpapalawak ng church. Hindi sa pagwasak. Amen? Wala dapat ganun. Next. Sabi dito sa Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So, nababasa nyo na ito. Kahit nga sa Lazada, meron nito eh. Nagbibenta ng verse. Pero, ano ba talaga ibig sabihin niyan? Is that a small verse lang ba? Hindi, di ba? Sabi dito, seek first His kingdom. Amen? Pag sinabi mong kingdom,
nakatira ka na sa kingdom ng Panginoon, uunahin mo siya. Pag nasa kingdom ka, si Jesus Christ na yung nangunguna sa buhay mo. Amen? Tinanggap mo siya, siya na yung nangunguna sa buhay mo, siya na yung masusunod, at nakikita na si Jesus Christ sa buhay mo. Yan yung nakatira ka na sa kingdom ng Panginoon. Sabi dito, if we are intimate with God, it will make heaven open for us. Minsan nga, ano ko tong living in open heaven. Meron din tayong katuruan ng pastor. So, nung si Jesus Christ ba, di ba, binautismuhan, kung maalala nyo, tapos nung pag-ahon niya, the heavens were open, tapos bumaba yung Holy Spirit in the form of dove. Amen? Sabi doon, behold, the heavens are open. Nabasa ba natin sa buhay ni Jesus Christ na the heavens were closed? Di ba hindi na? Nung magbukas ang heaven sa Kanya, bukas na yun. Amen? So, anong ibig sabihin pagbukas ng heaven sa iyo? Naalala nyo naman yung anak ni, kalimutan ko, nasa Old Testament, si kapatid ni Esau, si Jacob. Amen? Na naginip siya, yung heaven nagbukas sa kanya at pumapanik-panaog yung mga angels. Amen? Ganun po ang mangyayari sa atin. Amen? When the heavens are open sa buhay natin, ay yung mga ministering angels panaog sa inyo. Amen? Ibig sabihin nun, sinusupply yung mga pangailangan natin. So, may isang mahaba rin yun, Pastor, yung living in an open heaven. So, pag open ang heaven sa atin, yung mga dapat nating i-access na mga blessings, ma-access natin. Amen? If we are living in the kingdom, we can exercise the dominion mandate. Yan po sinabi ko kanina. If the heavens are open for us, we can access all the blessings that we need in order to pursue and finish assignment here on earth. Kung maalala natin si Jesus Christ, nung naman nabautismohan siya, nagbukas yung heaven sa kanya. And after that, even till na doon na siya sa ipapako na siya sa cross, natapos niya lahat yun. Amen? Yung plano sa kanya, natapos niya. Amen? So, kailangan natin ng open heaven. Kailangan natin ng tulong ng Panginoon para matapos natin yung ating takbuhin. Amen? Malay nyo naman, ang laki pala ng pagkakatawag sa atin. Amen? Yung victory, let's say, for example, yung Victory Church. Di ba, ang laki nun? Yung may mga malalaki pang church. CCF. Sa tingin niyo ba marami na silang nagsimula nun? Tingin ko isang pastor lang nagsimula nun. Amen? Kasi nga, andun yung grasya ng Panginoon. Amen? So, kung open ang heaven sa atin, ma-experience natin walang iba kundi yung paglago. Amen? Paglago spiritually, paglago ng ating church, lahat yan mararanasan natin. So, dapat tumira tayo sa kingdom of heaven, kingdom of God. Amen? Kasi dun sa kingdom of God, bukas ang kalangitan. Amen? Ma-access natin yung ating pangangailangan. Kasi lahat naman ito para sa kapurihan ng ating Panginoon. At yung Panginoon natin, hindi yan liko para hindi i-provide sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo. Ang problema lang sa tao. Amen? Kasi hindi alam kung saan hahanapin yung mga pangangailangan niya. Kumunik lang tayo sa ating Panginoon. Time out na. So, kukuha lang ako ng isa pa para may example tayo. Kasi, sinasabi natin what is, kailangan tumira sa kingdom of God. Basahin natin ito. What is the kingdom of God? Ano ba yung kingdom of God? Sabi dito, the disciples came to him and asked, why do you speak to the people in parables? He replied, because the knowledge of the secrets of the kingdom of God, of kingdom of heaven, has been given to you, but not to them. Whoever has will be given more, they will
have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. Matthew 13:10-12. Ano ibig sabihin? Yung kingdom of God may mga secrets. Amen? Secret yan. Hindi binibigay sa lahat ng tao. The Bible nagsasabi. He replied, because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. So mamimili tayo. To them ba kayo o to you? Amen? Dapat sa to you tayo, di ba? Kingdom of heaven has been given to you, but not to them. So, mamili ka kung gusto mo dun sa to them o sa to you. So, kaya parables ang binibigay na example ni Jesus Christ is because mayroong secrets. Amen? Yung may gusto lang malaman, yung may kagustuhan lang malaman, siya lang yung makakaalam. Amen? So, hindi lahat. Kasi, ang kingdom of God para sa mga hindi naniniwala, parang kamangmangan lang sa kanila yan. So, sabi dito, kingdom of heaven is not something that can be seen in our naked eye, but you can experience it in your life if you believe in it. Amen? Kailangan mo muna maniwala, kailangan mo muna tanggapin si Jesus Christ. Once being asked by Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, the coming of kingdom of God is not something that can be observed, nor people say, here it is or there it is, because the kingdom of God is in your midst. Amen? Yung kingdom of God nandito, it's up to us para tanggapin or hindi. Amen? Ngayon, pag tinanggap mo, dyan mo siya mararanasan. Pag di mo siya tinanggap, hindi mo siya mararanasan. Amen? So that's why kailangan mong tanggapin ang kingdom of God. Sa Luke 17:20 yun. So ito yung example ng parable of the sower. Dito na lang po ako magtatapos siguro. Parable of the sower. The same day, Jesus went out of the house and sat by the lake. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it. While all the people stood on the shore, then he told them many things in parable, saying, a farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and birds came up and ate it up. Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no root. Other seed fell among the thorns, which grow up and choke the plants. Still other seed fell on a good soil, where it produced a crop 160 or 30 times what was sown. Whoever has ears, let him hear. So, ang kingdom of God is something na pag narinig mo, magbubunga yan sa buhay mo. Amen? Depende sa kung paano mo tinanggap yung kingdom message ng Panginoon. Let's say, for example, sabi dito, meron nakarinig, pero binaliwala, kinain lang ng ibon. Amen? So, binaliwala niya. Mayroon naman, narinig, pero yung kanyang puso, batuhan, baga maraming distraction, maraming question, ayaw agad maniwala. So, ang nangyari, tumubo, sabi dito, nung umangat na yung araw, nalanta, ibig sabihin, nung pagka-experience mo ng mga trials and testings, sira na ang faith mo. Amen? Meron naman, tumubo sa mabuting lupa. Amen? Sa matabang parte ng ating mga puso. Nagbunga siya 160, 30 times kung ano yung iyong itinanim. Anong ibig sabihin? Pag naniwala ka sa kingdom message ng ating Panginoon, hindi mo yan mapipigilan. Mamumunga yan sa buhay mo. Makikita yan sa buhay mo.
Ngayon, kung tayo totoong Christian, makikita at makikita sa buhay natin si Kristo. Amen? Ngayon, kung tanungin natin yung sarili natin, nakikita ba sa atin si Jesus Christ? Amen? Baka naman hindi. Dapat makita sa atin si Jesus Christ. Because that will only prove na nandito tayo sa kingdom of God. Amen? Na nakatira tayo sa ating Panginoon. So, yun po, yung parable of the sower. Actually, marami pa to eh. Next, natin. Para talaga maintindihan natin ano ba yung kingdom of God. Amen? Yung kingdom of God is not something na kailangan nating makita. Nararamdaman natin yan sa ating Panginoon. Amen? So, balikan natin to next ulit. So, let us bow down and pray. Lord God, maraming salamat o Diyos sa buhay na ito, Panginoon, na kung saan Ikaw po ang nanguna, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa salita mo, O Diyos, na siyang aming narinig, Panginoong Isus. Patuloy mo nga kami na i-guide, pangunahan, Lord God, na Ikaw po, ang salita mo ay aming mailagay ito, Lord Jesus Christ, sa matabang parte ng aming mga puso. Makita ito sa aming mga buhay, Lord. Mamunga ito, Panginoon, at amin itong malakaran, Lord God. Patuloy mo kaming hawakan, O Diyos, sa aming mga buhay, Lord God, upang hindi kami lumiko kung saan man dapat, Lord God, ang plano mo sa aming mga buhay, Panginoon Jesus, Lord God. Maraming salamat po, Lord Jesus Christ. Akin pong inaangat, Lord God, ang pinakamatas na papurit pagsamba para salamat sa pangalan po na yung Panginoong Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po Engineer Jason sa pagbabahagi ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ngayon po ay dadako po naman po tayo sa ating testimony and thanksgiving. Sino pong nais nagpasalamat sa ating harapan? Sino po? Hinahanap kayo. Si Pastor Jerry. Isang palakpak po sa Panginoon. Minsan pa. Busog po ba kayo? Yes. Amen. Talagang sulit yung ating kinain ngayon. Ano? Spiritual food. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil pinagpipray ko yung aking mag-ina na makauwi ng Ilocos ng ligtas. At nakauwi din sila ng ligtas. Lord, gabi na silang makarating, mag-aalala din ako na sila lang mag-ina magbiyahe ng ating gabi. At ang layo po yun ng Ilocos. So, salamat sa Diyos na talaga binigatan sila. Walang masamang nangyari. Siyempre, bilang tao nag-alala tayo. Yung aking junior, panay ligo ng dagat. Muntik-muntik na rin siyang malunod doon. Kaya pasalamat kay Lord dahil walang masamang nangyari sa aking mag-ina. Salamat sa kanyang katapatan. Papasalamat din ako, pangalang pasalamat ko. Bukas gigibain na itong bubong natin. Palakpak sa Panginoon! Di ba kayo natutuwa? Ayan. Maraming ding salamat sa kapatid natin, si Pastor Jason. Tawagin na natin siyang pastor. Papunta yan doon eh. Huwag na mga engineer lang. Papunta yan doon na ang tao kasi habang nagpapagamit, ipopromote ni Lord yan. Pataas ng promotion. Willing kang magpagamit sa Panginoon. Okay, so malaking tulong yung kanyang mga teaching na sabihin natin na may effort dyan sa pagka-type, pag-arrangement ng mga teaching. So malaking tulong din sa ating spiritual food yan. Salamat sa buhay ni kapatid natin, Pastor Jesus. Marami na pong tinawag na pastor, naging pastor. Totoo po yan, marami na pong tinawag. Meron pa nga akong sinabihan na ang church na ito, minsan, in-invite ako. Ang church po, ayan lang, siksikan kami. Yan ang church. Ito yung musician. Ito ako, nagpipreach ako, andyan yung musician. Ang hirap gumalaw. Sabi ko isang araw luluwag ito, isang araw lalaki ito. Ngayon, ang laki ng church nila. Luwag. Siguro mga 4 na ganito kalaki o 3. Yan dyan sa istana. Nangyari sa biyaya ni Lord. So, paniwalaan natin.
Bukas alisin na ito, tataas na. Salamat sa mga kamay natin na pinagpala ng Diyos. Amen. Malaki o maliit, ano man naibigay natin para kay Lord, ibabalik niya. Yung parables kanina, o sewer, yung parables nung naghahasik, sipin niyo po yun, binigyan tayo ng Diyos ng kaparaanan. Pag sinabi mong naghahasik ka, investment, minsan tayo nag-iisip tayong umunlad sa buhay. Diba? Hindi naman masamang nag-iisip at magplano na umunlad sa buhay. Materially, spiritually, gusto ting umunlad. Pero, ang tanong, naghasik ka ba? Nag-invest ka ba? Ngayon, ito, ang mga tao ngayon, kaparaanan nila para umunlad, mag-invest sila, mamuhunan sila sa business. Pero parang, sabihin natin, parang naghasik sila doon ng batuhan na bagay. Ibig sabihin, walang katiyakan ng pagbabalik. Pero kung sa Diyos mo inihasik, sa tingin ninyo, sa Diyos mo pinagkatiwala yung inihasik mo, walang tsambahan sa Diyos. Amen? Sa business mo, pwede tayong makatsamba. Pwede tayong umunlad, pwedeng lumago ang business natin. Sa Diyos po, walang tsambahan. Tiyak yun, palalaguin ni Lord, depende yun sa pagtitiwala mo sa Diyos. Malaki tayong mamuhunan sa material na bagay, pero pagdating sa Panginoon, minsan alangan tayong magbitaw. Kaya hindi natin pwede ma-question sila, Lord, ba't ganito parang ako, ano ng buhay namin? Baka naman, ang inihasik mo doon sa hindi na makamay ng Diyos. Ipagkatiwala natin sa Diyos yung financial natin. Huwag mo pong panghinayangan ibibigay mo kay Lord. Dahil tiyak, magbubunga yan ng sobra-sobra. Maraming paraan ng Lord para pagpalain ang buhay natin. Hindi masasagot ng salapi ang lahat ng kailangan mo. Pero sa Diyos, lahat kaya niya. Kaya yung gagawin natin, mag-invest tayo para sa Panginoon na atiyak po. Maraming biyaya ang Diyos. Tayo po ay tumayot na manalangin. Tayo po tayo. Ipanalangin natin yung ating mga kakayahan ipagkaloob sa Panginoon. Dakila naming Ama, ikaw po ang Diyos na great teacher namin. Spiritually and materially. Ikaw, Panginoon, ang siyang may sabing, bubuksan mo ang duruangan ng langit, O Diyos, upang ibuhos ang masaganang pagpapala sa sino mang taong hindi mag-alinlangan sa iyo. Panginoon, sa panahong ito, salamat na wala namang fixed price na binigay sa amin. Higit sa lahat yung bukal sa puso namin na ibinibigay na may kasamang pagtitiwala. Nakahanda ka, Panginoon, maghimala sa sino mang taong lubos magtiwala sa iyo, Lord. Sobra-sobrang ibibigay mo, Panginoon, sa mga taong nag-invest, Panginoon, sa iyong kingdom. Father God, i-bless mo, dakilang Diyos, ang aming mga nakayanan. Salamat po in Jesus' mighty name. Amen. Simone pala yun. Parang, oo nga pala, sorry, nakalimutan ko. Testimony na diretso pong Okay yun, tuloy niyo yung testimony, then wala na tayong sorry. Sorry. Exciting talaga ako. Sino pong nais magpasalamat? Exciting Praise talaga God, ako. hallelujah. Ako rin nagpapasalamat sa buhay natin ng Panginoon sa pag-iingat niya at kalakasan ng pangatawan na palaging pinagkaloob sa aking pamilya, sa aking mga anak, sa aking mga apong manugang, sa aming mag-asawa. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon na iningatan niya yung anak kong isa na bumalik na sa Australia na
nung Biyernes. Hindi siya nakadalaw dito kahit kunti lang yung panahon niya. Nandoon sila lagi sa Batangas din, nagpagawa sila doon ng parang kwarto lang kasi pag manganak yung asawa niya, may sarili silang kwarto doon. Kaya napakabuti talaga ni Lord na hiniling namin na yung pagbiyahe niya. Walang mga problema, dire-diretso. Kaya sa Diyos ang papuri sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa buhay ko ni Pastor Engineer Jason kasi yung kagaya po nung napag-usapan pa na namin magkakapatid na parang lagi po rin kami natutuwa na kapag si Pastor Jason yung nag-preach kasi talagang busog na busog din po. At hindi lang po yun, tinatas ko rin po yung buhay ng Pastor Jerry natin, Pastor Edward kasi pinagmamalaki po namin at proud po kami na kahit ganito lang po tayo yung church natin hindi ganun kaganda. Pero yung mga pastor po natin talaga na nagbibigay ng spiritual food po para sa atin ay talaga naman pong mahusay at talagang may totoong pagmamahal kay Lord at sa bawat miyembro. Ayun po, pinagpapasalamat ko po yun kay Lord. Kaya naman po hanggang ngayon talagang nananatili tayo na magkakasama kasi meron po tayong mahuhusay na mga pastor. Isa ko pa pong ipagpapasalamat yung kumbaga kung meron pong natatanggap sa trabaho, pagpapasalamat. Magpapasalamat din po kami kasi natapos na po yung journey ni Jobert sa Island Cove. Kasi 2 years mahigit, magti-3. Sa loob po ng taon na yon, talagang andun po yung masasabi ko po na ni Lord sa buhay namin. Hindi lang po sa amin, kundi sa mga taong natulungan namin. Alam po ni Lord kung sino sila. Kaya kay Lord po lahat ng papurit at sasalamat. Hindi po, kumbaga, yung nangyari po na yon ay pinagpapasalamat po namin kay Lord. Kasi, ibig sabihin po, may bagong pintong magbubukas para sa journey na yun. At yun po yung itataas namin kay Lord. Thank you po. Ayan, sino pa pong nais magpasalamat sa harapan? Meron pa po ba? Kung wala na po, dida ko po. Si M5, si Sister M, habol pa raw. Tumasa kamay. Ayan, nagpapasalamat po ako sa ating buhay na Panginoon sa kanyang katapatan po sa buhay namin, sa buhay ng bawat isa, sa mga biyaya, sa pag-iingat sa bawat araw. Tapos, nagpapasalamat ako kasi yung kahit sa sinasabi ko nga palagi na kapos yung sahod, pero yung blessing ni Lord hindi talaga nagkulang. Kasi nagpapasalamat ako sa hindi lang sa blessing na financial, kundi sa blessing ng mga tao sa paligid namin. Tapos nagpapasalamat rin ako kasi bukas birthday ni Chokoy. Third birthday kasi si Chokoy po yung pinakamahirap na pinagbuntis ko. Lagi akong high blood. Sobrang dami namin pinag-aaral na sa dyan pa lang siya. Pero ngayon ito, magti-3 na siya. Okay na okay po kami dalawa. Kaya sa Diyos po lahat ng papurit at sasalamat. Ahabol pa si Jennifer. Sige, di magpa-lubiya. Papasalamat po kay Lord sa biyaya ni Lord sa amin. Sa blessing ni Lord, lagi niya kami ginigil sa Salamat din po kay Lord kasi napagtapos na namin yung pag-aaral namin na mag-grade 6 na po kami. Wow, salamat. Ayan, no? Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya at blessing na pinagkalam niya sa atin. Sa kaligtasan niya sa araw-araw. Mga pagsubok na handa siyang tumulong sa atin sa araw-araw. Basta wag lang rin tayong susuko sa Kanya at huwag natin siyang bibitawan sa araw-araw. Sa mga kung ano man dumating na pagsubok natin sa Kanya. Ngayon po ay didako po naman tayo sa ating closing prayer. Tinatawag ako po si Pastor Edward. Hallelujah, amang Diyos na kapangyarihan. Salamat Panginoon sa araw na ito. Salamat Panginoon sa taong ginamit mo, Panginoon, dala ng iyong mensahe, Panginoon Diyos. Unay na dinala mo, Panginoon, mensahe through Messenger, Father God, that you really lift up
in every individual, O Lord, Father God. That you really, Father God, you give us the goodness, Lord, Father God, and the message from your kingdom. Father God, sinasabi mo sa iyong mga salita kung paano kami maging isang tunay na manampalataya at bilang isang membro ng iyong kaharian, Panginoon. Paano kami mamuhay bilang isang Kristiyano, Panginoon. Salamat po, Ma. Upang mailagay namin ang mga sarili namin ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Mga Diyos, bawat isang narito, Panginoon. Kung meron man, Panginoon, dalahing problema, suliranin, Panginoon. Sa iyo kami aming pinagkakatiwala, Panginoon. Sa iyo kapangyarihan, aming pinagkakatiwala, Panginoon. Meron man sakit o karamdaman, Panginoon, right now in the name of Jesus. Father God, by your stripe, we are healed, O Lord, Father God. Bigyan mo ng kagalingan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amang Diyos, Panginoon, Panginoon, sa mga oras na ito. Kung meron man pinagdaraanan, Panginoon, trabaho, Panginoon, pangailangan, Panginoon, sa kanilang buhay. Amang Diyos, your Jehovah, Jireh, our provider, O Lord, Father God. Lord, kung inalis mo kami, Panginoon, sa aming kinalalagyan, alam namin na ipopromote mo kami, Panginoon. There's something waiting for us, Father God. It's better than, Lord, Father God. Patunay, Panginoon, na masigit pa, Panginoon, yung bibigay mo sa amin, Panginoon. Mga Diyos, tunay, Panginoon, kuminsan yung mga sitwasyon, Panginoon, na pagbabago ay mayroon mga pagsubok, Panginoon. Pagbabago, Panginoon, minsan hindi namin, Panginoon, parang matanggap, parang mahirap, Panginoon. Bagkos, Panginoon, pag kami nakalampas, Panginoon, ginhawa ang binibigay mo sa amin, Panginoon. Amang Diyos, tinataas namin, Panginoon, aming pangangailangan dito sa simbahan, Panginoon, sa CMC. I pray, O God, tunay ang mga Panginoon na pinagkaloob mo, Panginoon. Mga tao ginamit mo, Panginoon, na magbigay, Panginoon. Upang magawa namin, Panginoon, ang building, Father God, sa aming bubuhan, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, bless them, O Lord, Father God. And protect them, Lord, Father God, sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Ganoon din, Ama, Panginoon. Kung mayroon, Panginoon, mga tao right now, Father God, Lord, na nagnanais mong kaloob magbigay, Panginoon, ngunit walang kakayanan. Tunay, Ama, pagpapalain mo, Panginoon. Buksan mo ang durwangan at bintana, pintuan ng kalangitan, Panginoon, ay pagkaloob mo, ibubuhos mo ang pagpapala sa kanilang buhay. Amang Diyos, salamat po, Panginoon. We really, Father God, feel your presence and we are complete today, O Lord, Father God, through your message, O Lord. Tunay, Ama, sa bawat isa, Panginoon, sa aming pag-uwi mamaya, Panginoon, sa aming paghiwalay, Panginoon, pagkus kasama ka pa rin namin, Panginoon, hanggang sa aming tahanan. Huwag mo kami iwanan, huwag mo kami ipababayaan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tunay, Ama, hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Amang Diyos, ito po aming dalangin at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. At magsabi ng anak ng Diyos na malakas na amin. Gitarista natin na saan? Natawa ko sa sarili ko kanina. Na-exciting ako. Patotoo pa lang pala yun, ano? Kasama na yun sa pagtanda. Awitan natin ang Panginoon ng no other name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. His worthy of glory, His worthy of honor, His worthy of power and all of praise. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. With glory and honor and praises always His name. No other name but the name
of the Lord. No other name but the name of Jesus. He is worthy of glory. He is worthy of honor. He is worthy of power and all of praise. Isama niyo po sa prayer, no, na matapos itong pagpupubog bago mag-Sunday. Isama niyo po sa prayer. Dahil para dito pa rin ang gawain natin. Kapag hindi, baka mag-online tayo. Kailangan mailagay na ito bago mag-Sunday. Pag-pray po natin lahat yun. Let us pray. Let us atin ang mga kamay sa Panginoon. Yung benediction ng basbas ng Panginoon ay dadaloy sa atin. Depende sa ating paniniwala. Father God in heaven, narito minsan pa, Panginoon, ang iyong mga anak, iyong pong basbasan, ang lahat ng espiritu, ng buhay ng bawat isa. Panginoon, ang nauna po concern namin, Father God, ang aming kalusugang pisikal, sapagkat ito po yung aming puhunan sa aming paghanap buhay, sa gawing tungkulin namin sa inyo, Lord. Kaya aming dalangin, basbasan mo ang aming kalusugan, Lord. Bigyan mo kami ng kalakasan ng pangatawan, proteksyon, upang hindi kami magkasakit sa anumang uri ng sakit at karamdaman. Basbasan mo, Panginoon. Pangalawa, Panginoon, yung aming pong spiritual na buhay, patuloy mong basbasan, inyong patatagin, inyong itaas ang antas ng aming pananampalataya upang mabilkan namin ang lahat ng sitwasyon ng buhay at makapaglingkod po kami sa iyo ng katapatan. Basbasan mo dakilang Diyos, maging ang aming mga material needs, ang aming Panginoon mga business, patuloy mong pagtalain, maging mabinta ang mga hanap buhay ng mga kapatiran, at din po, O Diyos, ang mga nagtatrabaho, iyong pong basbasan, upang sila, Panginoon, mag-increase ang kanilang mga sahod, Panginoon. At yung walang trabaho, basbasan mo magkatrabaho. Father God, lahat ng espiritu ng buhay namin, Panginoon, inyong basbasan upang maging pagpapala rin po kami sa itaas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless everyone. Magkamayan po tayo. God bless you.